Kung batas, Benedict, ang pag-uusapan natin, ang isang merong batas na naipasa recently, no, ay itong Anticipatory Action Law. No? Dito, anticipatory kasi tinitingnan natin ano ba yung mga dapat o pwedeng gawin, no, na paghahanda right before dumating yung mga bantang panganib. A clear example nito, halimbawa, no, pagka may darating na bagyo, di ba? Ano ang mga anticipatory actions na pwedeng gawin ng community, ng LGU, no, or the different DRRMCs? Example, kung ito ay bagyo, pwede bang maglaan na ng pondo para sa mga shelter kits? Meaning, pagpapatibay ng mga kabahayan, no, bago pa tumama ang bagyo, di ba? Kaysa sa yung hindi mo napatibay yung bahay, nasira lang siya, i-rebuild tuloy, di ba? So, one of the is the distribution of shelter kits. Pangalawa, pwede ba ang early harvest sa mga farmers, no? Kung ito ay may mga pwede nang anihin bago pa ang dumating yung bagyo, tumama ang bagyo, pwede na ba yung gawin? Di ba? Both side yun, sir. Yes. Yung sa palay, yung sa mga isda, pwede rin yung ganun. Oo, di ba? Kung pwede ba yun, pwede ba yung mga fish ponds ay pwede na mag-harvest, di ba? Tapos at the same time na yun ay mga, kung livestock man ito, pwede rin, di ba? Na pwede ba ay yung mga livestock ay bilhin na ng gobyerno man ito, ng LGU or ng private sector, no? And then kung gagamit din lang ng mga pagkain, siyempre kakailanganin ng pagkain sa mga evacuation center, pwede bang yung mga livestock na yon ang lulutuin? Yung mga ganong anticipatory actions na mga pwedeng gawin, no? So ibig sabihin yung ating mga local government units or even yung ating mga response agencies ay pwedeng maglaan na ng pondo, di ba, para dun sa mga anticipatory actions na pwedeng gawin. Pwede rin pag-usapan, di ba? Pwede na bang mag-distribute ng cash assistance dun sa mga alam naman at tiyak nating tatamaan na mga kababayan natin, no? Para at least may magamit sila sa paghahanda nila. Yes. Kung sila man ay kailangan na bumili ng mga pagkain nila, kung sila man ay kailangan kung ano pang mga resources, no, na dapat nilang bilhin, di ba? So yun yung mga anticipatory actions na pwedeng gawin, no? Isa yun sa bago. Pangalawa, meron din tayo nung Ligtas Pinoy Centers Act. Yun naman ay nagtatakda na dapat bawat LGU, bawat lugar ay merong mga mag-construct ng mga evacuation centers, no? Na hindi lang basta mga eskwelahan or mga ibang mga establishment na meron talagang designated. So isa yon. Ibig sabihin, kailangan din maglaan ng pondo ng gobyerno para dyan, di ba? At kung merong mga ibang tutulong, di ba, ay dapat, kumbaga maglalaan din para doon. Kasi ang target natin, lahat ng dapat nag-evacuate ay dapat merong designated na evacuation centers, di ba? So nagpa-prioritize lang tayo doon, may mga mekanismo na ginagawa para syempre hindi naman kaya ng pondo agad natin lahat yun mapondohan. So merong mga mekanismo ng prioritization kung sino muna mga LGU ang dapat mauna talaga na mas nangangailangan, then susunod naman yung iba. At yan ay galing dun sa mga nakaraang karanasan. Yes. Tama. Kaya nagkaroon ng ganyan. Dahil nakita nila, ito ang kakulang natin. So, dinagdag ngayon yan na susuporta naman sa mas magiging maayos nating response sa ganyang scenario. Tama, Benedict, no? Kasi kung tutusin, no, ngayon marami na tayong mga ginagawang mga anticipatory actions sa gobyerno din, no? Kung mapapansin nyo, yung mga resources natin, pagkain man yan, manpower man yan, mga gamit man yan sa pagresponde, di ba lagi nating naririnig, meron ng mga preposition resources. Yes. Di ba? Meron tayong mga ginagawang pre-disaster risk assessment. Di ba? Inaalam natin saan, kailan, at gaano katindi yung tatama. Bagyo man yan, di ba? O ibang hazards. Para nakakapag-preposition na tayo. Yes. Ibig sabihin, kung pagkain man ito, halimbawa, di ba? Lagi nating naririnig from DSWD, from OCD, and other response agencies. Equipment, mga ganyan. Naka-preposition na. Doon mismo sa lugar na kung saan maaari itong tumama. Kasi sa karanasan natin, minsan ang hirap din. Kunyari, mga isla ito, di ba? Ang hirap, doon ka palang magpapadala, masama na yung panahon. Di ba? Hindi na nakakarating yung mga resources na yon. So, prior to that, di ba, naka-preposition na. Ganun din nakalatag yung mga equipment, di ba? Mahihirapan tayo, baka masira ang kalsada at lahat. Hindi na makakadaan, walang access. So, preposition na. Yung equipment ay naipadala na dun sa lugar kung saan una agad kailangan mag-deploy ng mga debris clearing, yung mga ganon. Ganon din yung mga tao natin, no? Na naka-preposition na kung saan nakikita natin na doon sila kakailanganin during
and right after a disaster. Yes. At least medyo mawawala na rin ng pangamba yung lalo na yung mga farmers natin na anong gagawin nila. Minsan yan ang nagiging problema, sir. Nakikita naman natin sa mga news na namumroblema sila dahil parating bagyo. So, ahaniin nila nang di nila alam kung saan mapupunta yung inani nila. So, ito, may security na sila agad doon. Tama, pwedeng isama yun sa mekanismo, di ba? Na mag-early harvest itong sila, sino ba ang bibili Kukuha. nito at kukuha nito at saan ito pwedeng gamitin? Diba? So, Yeah. para at least yung kabuhayan, kumbaga mabilis na makarecover or kung kaya nga na hindi na apektuhan, di ba? Yung ating mga kababayan na apektado. Sir, siguro sa tagal na rin natin sa serbisyo, nakita natin, and kahit nung bata pa tayo, nakita natin kung gaano matulungin ng Pinoy. Kahit na walang bayad, yung marami tayong volunteers eh. Pero sa ngayon po ba, meron bang bago na pwedeng malaman ng ating mga kababayan na nagbo-volunteer na tumulong kung paano pa sila mas makakatulong sa OCD, sa iba't ibang mga agency? Tama. Unang-una, no, nakasaad naman kasi ito sa batas natin, no, na RA 10121, the Philippine Disaster Risk Reduction and Management Act, yung ACDV. Ang tawag dito, ACDV, Accredited Community Disaster Volunteers. Diba? So pinalalakas natin ngayon yung mga mekanismo para yung ating mga responder groups, no, private man ito or kung anong mga klaseng grupo, ay magpa-accredit, no, doon sa mga lugar, lalo na sa mga LGUs, no, kung nasaan sila based at doon nila kayang tumulong. Para at least may mga pre-arrangement, kumbaga, no, nakalatag, alam nung tutulungan kung ano yung kapasidad natin, tayo rin naman, alam natin kung ano yung pangangailangan nung gusto nating tulungan. Yes. So, pwede yung gawin na may mga pre-arrangements, di ba? So, kung accredited na community disaster volunteers tayo, di ba? So, magagawa natin yun kahit wala pa o malayo pa yung bagyo. Di ba? Magagawa natin yun ng tuloy-tuloy year in, year out, di ba? Lalo na gantong peacetime, di ba? Wala pang mga bagyo. Yes. Alam na natin yun at accredited tayo. Ibig sabihin, tayo naman ay kasama doon sa listahan, mapapasama tayo sa opisyal na listahan ng ating mga local government units, and then pagdating sa mas mataas na level ng DRRM Council, regional, at pagdating sa national, nakikita natin ano nga ba yung kakayahan ng mga responder groups natin, di ba? Both private and government, di ba? And at the same time, makikita natin din, ano nga ba yung kakulangan? Ano yung gap? Para nailalabas at napag-uusapan yun at pagpaplanuhan para napaghahandaan. Diba? So mahalaga po yun, ano, for our responder groups na tingnan natin yung paano tayo magiging ACDV na accredited tayo dun sa kung anumang LGU or level of DRRMC na meron. So mahalaga yun, no, na nakikita natin yun. Pero sir, alam nyo naman ng Pinoy, minsan takot sa salitang accreditation eh. So meron, kasi di ba iba kaya hindi sila, parang natatakot sila, ay baka may hanapin sa amin. So ano po ba ang, para sa peace of mind ng mga pupunta for ACDV, ano po ba ang kailangan ng mga kababayan natin na i-produce? May kailangan ba trained sila ng ganito or paano po ba yon? Oo. Dito naman syempre, kumbaga through the OCD, no, ay may mga listahan tayo and then nasa LGU yun kasi doon muna sila unang lalapit, no, na kumbaga ipapakita nila yung kakayahan nila at saka mga requirements na rin. Syempre hindi natin maiwasan, no. If we want to be accredited, syempre dapat may mga ipapakita mo rin kumbaga yung kakayahan ninyo o kakayahan natin, di ba? Para at least makita rin nila na ito. And then at the same time, maganda rin ito kasi pwede itong gawing giya nung mga gustong bumuo. Di ba? Kung gusto nyong bumuo at willing naman din tayo tumulong, no? May isang mekanismo ito para alam ng mga gustong tumulong, di ba, na maganda siguro makita ko rin kung minsan may mga individuals, no, who would want to help. They don't know how to do it, di ba? At least kung makita mo, ito pa pala yung mga accredited sa amin. Gusto ko bang sumali na lang doon? Di ba? Or gusto ba namin bumuo kami ng grupo? Di ba? Para at least mas makikita mo rin na hindi lang ito basta kumbaga okay, gusto kong tumulong at a personal level, maganda syempre na may kasama ka rin gustong tumulong. Di ba? Na naggrupo kayo, di ba? In terms naman of the dun sa mga nagpaplano pa lang at willing talagang tumulong, pwede niyong gawing giya ito na para pala maging accredited dapat ganito kami. Di ba? Dapat kung yun talaga yung papunta ang inyong mga naiisip, no. At saka yung sir, no, tulong din yun eh. Halimbawa nakita nung mag-a-accredit na kulang kayo, pwede ko kayong tulungan.
Tama. Kasi tama. kailangan yun eh. Hindi naman ibig sabihin ng accreditation ay parang i-ano kayo, parang itataboy kayo dahil hindi kayo Hindi. pasok. Opo. Kundi way yon para malaman ninyo na ito ang kulang, pwede namin kayong matulungan in terms of dun sa requirement. Ayun. Tama. Kumbaga ang pagtutulungan dun sa paghahanda at dito sa mga accreditation na ito ay kasama ito, no? Kumbaga both ways, no? Na matutulungan din kayo kasi baka mamaya yung kakulangan ninyo ay meron din kaya yung punuan nung mga gusto nyo tulungan, di ba? Para at least nandoon yun, ano? And then ang kasama pa syempre diyan sa mga ACDVs natin, no? Itong, di ba, meron tayo nung mga NSRC, may mga NSTP, di ba, yung mga ating mga National Reserve Service Reserve Corps, di ba? Pwede rin 'yun, di ba? Na meron tayong mga NSTP, di ba? Yung mga sa eskwelahan naman, di ba? Gusto pa natin magsama-sama tayo para maging accredited tayo kasi nagkaroon na rin tayo ng training mula dun sa NSTP. Nagkaroon na rin tayo ng training sa reservist. Di ba? So, pwedeng papunta rin yun doon. Di ba? Na nakikita nyo, kumbaga may goal na tayong pwedeng tingnan. Kasi ang isang challenge doon sa atin, di ba? Yung sa eskwelahan, di ba, mga estudyante, ay nagkakaroon ng training ng mga ganito. Di ba? Pero parang nawawala na nasa na ba yung mga train natin? Paano ba natin nagamit yun, di ba? Or minsan yun nga, likas marami sa mga Pilipino gusto natin na pwede pala akong tumulong, di ba? So, yun yung mga tinitingnan natin para at least makita talaga natin yung kabuuang kalakasan natin pagdating doon sa mga responders natin, no? At pakita rin natin yung kakulangan. At matap natin nga itong mga napakaraming willing, no, na mga kababayan natin na gusto talagang tumulong, no? Nakikita lalo sa kabataan, di ba? Oo, tama. Lalo sa kabataan, may mga nakikita na tayong mga LGUs na may mga organisado na silang mga youth responders. Di ba? Na mga youth, na mga EMT, na mga kagaya nyo. Pero mga estudyante pa lang to, at nagjo-duty, libre, di ba? Mag-volunteer. Yes. So may mga ganon. So yun yung pinapakita natin, ano, na kahit bata ka pa lang, pwede ka nang tumulong, pwede ka nang makatulong, hindi lang sa komunidad mo. Magagamit mo ito para makatulong ka sa pamilya mo. Di ba? Kasi kung train ka sa ganito, makakatulong ka na. Marami na tayong mga kwentong ganyan na ilalabas namin sa Office of Civil Defense na mga kumbaga best practices, mga new innovations, no, ng mga ganito pagdating sa mga responders natin, lalo sa kabataan. Lastly, sir, baka may mensahe po kayo sa mga kasama natin. Sabi nga, ang lagi natin term, mga isang likaw ng bituka natin. So, yung mga responders natin na nandito sa atin sa buong bansa, baka may mensahe po kayo sa kanila. Salamat for this opportunity, Benedict, no. Unang-una sa ating pong mga kababayan, no, na mga responders, no, mga EMTs, kung ito man ay grupo or individuals, no. Unang-una, maraming salamat, no, na kayo ay nandyan para handang tumulong, no, sa ating pamahalaan, and then sa pamahalaan naman ay dun sa pribadong sektor para tumulong, ano. Unang-una po, no, hindi kaya ng gobyerno lang, 'di ba? Pagdating dito sa pagresponde, no. Kasama talaga natin dito kaakibat yung mga pribadong sektor, no. This is a public and private partnership, no, pagdating dito sa response, no. And then syempre, malaking tulong 'yun both ways also, no. Pwede kasing kami din sa gobyerno ay makatulong sa inyo. Pwedeng kayo din ay makatulong sa amin sa pamahalaan, ano, at saka mga government emergency response teams, no. So yun po ang ating hinihikayat, no, na pwede kasi tayong magsama-sama, no. Gawin nating itong kumbaga institutionalized itong ating mga partnership na ating responders, no, para mas alam natin kung paano tayo makakatulong sa ating mga kababayan at lalo na kung paano tayo makakatulong doon sa ating mga mahal sa buhay. Yan.